ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Alright, Reaction TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Heto na po mga ka-reaction si Senator Marcoleta. Ayan po. Ayan po, nagsalita na po. Oy, Bongbong Marcos, nanawagan ka ng courtesy resignation. Tapos wala ka naman palang tatanggalin sa mga key player ng iyong administrasyon. Diba? Gusto lang pala niyang tanggalin si Solgen Menardo Guevara. Mantakin po ninyo yan kung sino pa yung napakagaling at kung sino pa po yung napakalupit sa kanyang mga gabinete. Siya pa talaga ang pinagdiskitahan ni Bongbong Marcos. Do? Kaya naman dito mga ka-reaction, tingnan po ninyo mga ka-reaction. Pinagtatawanan na po siya ng mga taong bayan. Patawag-tawag po siya ng courtesy resignation, wala naman pala siyang tatanggalin. Dinagdagan pa niya, in-upgrade pa niya ang kanyang mga gabinete at ang kanyang chief of police. In-upgrade po niya. Isang Torre. Isang Torre ang nilagay niyang chief PNP. Naku, Torre, nilagay niyang chief PNP. Ano ba yan, di ba? Ano ba yan? Ano ba sinabi dyan ni Senator Jinggoy Estrada? Ito po yung sinabi ni Senator Jinggoy Estrada bago po natin ipagpatuloy si Senator Marcoleta. Ayan po mga ka-reaction, basahin po natin. Ang sinabi po ni Senator Jinggoy Estrada, for me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganting chief PNP. Narinig mo yun, Bongbong Marcos? Di ba pinapaimbestigaan nyo na rin si Jinggoy ngayon? Pinapaimbestigaan na rin si Jinggoy doon sa kanyang tinatawag na pandarambong, di ba? Hindi wala daw takas si Jinggoy doon Kasi nakikita-kita na po na si Jinggoy ay tatakbo na naman sa 2028 at kapag hindi siya nagipag-alyado kay VP Sara Duterte ay may lalagay siya sa inodoro katulad po ni Bongbong Marcos. Ito na po tuloy po natin si Idol Senador Marcoleta. Marcoleta. Alright, tuloy na po natin. Again, ladies and gentlemen, Senator Rodante Marcoleta! Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka rin pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor. Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po nung nag-issue ng resignation order ang ating Pangulo akala ko totoo na Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit konti lang, naniwala ko, baka okay naman yata ito. Wala rin. Akalain mong naglagay siya ng PNP, si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre?
bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol. Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila, dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun pong counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. Ito yung executive director, nandun dapat hindi nagpakita. Ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilbi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong gabinete, tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman nata totoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na ng umirap ang ating bansa. Yung presyo ng bilihin hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa Kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang na maitaas na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung kinikita. Hirap na ang Pilipino. O diba? Kasi nga mga ka-reaction, kapag weak leader na meron ka, at kapag hindi po nila dinanas ang kahirapan na katulad po ng dinanas ng karamihan sa atin, at katulad po natin, ako, dinanas po natin yung kahirapan, alam po natin ang kumakalam na sikmura. Pero si Bongbong Marcos, si Romualdez, 10 ng kanyang mga kasama, hindi po sila dumanas, hindi po sila dumaan doon sa tinatawag nating kasadlakan sa buhay. Wala po silang dinanas na ganun mga kareaksyon. Kaya naman, mahihirapan nilang resolbahin ang problema ng kagutuman, pagkataas ng presyo, o kahit man lang na marunong siyang pumili ng tamang tao para mailuklok sa mga posisyon sa gobyerno. Kaya nga, sinabihan na tayo ng Pangulong Duterte, weak leader yan. Walang alam, hindi nga natapos ng kolehiyo eh. Di ba? Tapos itong mga nakapaligid sa kanya, parang mga uhaw sa dugo. Sa dugo ng ating pamalahan, ng ating bansa. Ha? Laklak dito, laklak doon, mga animal. Katapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin? Ba't hindi ka maglagay? O diba, nandun yung Department of Finance na binanggit ni Marcoleta, siya yung asawa ni Vilma Santos. Yung tumakbo yung anak niya, katambal niya, ginagaya niya yung mga Duterte doon sa Batangas. Ang nangyari mga ka-reaction, natalo si Lucky, hindi na siya Lucky. Unlucky na, malas. Natalo po yung anak ni Vilma. Lucky daw ang pangalan, hindi Lucky yun. Malas yun. Kaya nga tama yung ginawa ng mga taga Batangas, hindi nyo binoto yun. Ano bang alam nun?
Hep hep hooray. Ngayon mga ka-reaction, binanggit po ni Senator Congressman Rodante Marcoleta, yang anong pangalan niya, si Recto. O di ba? Si Recto, tamang-tama ang apelyido ni Recto. Punta ka ng Recto, magpagawa ka doon ng diploma, Bongbong Marcos, wala kang diploma, di ba? O punta ka ng Recto, pagawa ka ng diploma doon, o di ba? Ganun yun. O ngayon si Senator Congressman Rodante Marcoleta, nagsalita na courtesy resignation ka. Wala ka naman palang tatanggalin sa mga key player ng yung government, tatanggalin mo pa yung magaling na si Menardo Guevara. Ganun ba yun, Bongbong Marcos? Kaya pinagtatawanan ka na ng mga tao. Yung mga nasa paligid mo naman, nilalaklak nila yung kaban ng bayan. Ay, Bongbong Marcos, magpakatino ka na, boy. Tigilan mo yung coke. Nang matino. Naglagay ka pagkatas, tinanggal mo pagkatas nilagay mo sa ganito. Hindi po pwede yung gano'n. Di ba? Akala po niya lokohan. Tinanggal niya dito, nilagay niya doon. Sabi niya, alika rito, tatanggalin kita, aayusin natin ang gobyerno. Pero ilalagay lang kita dito. Tatanga-tanga ka dyan, baka matino ka dito. Di ba? Wala ka naman mananakaw dyan. O dito ka naman magnakaw. Yung porsyento ko, bigay mo. Ganun ba yun, Bongbong Marcos? Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito? May araw na ako. Yun po bang ating justisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang justisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sinumang Pilipino, kung nagkamali halimbawa ang isang naging Pangulo, o dilitisin natin, edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtiyagaan na lang po natin, kahit anong mangyari, mawawalan din ng saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran, magtatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupolitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balik-baliktarin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasipikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a legal, it is a regular governmental action to wipe out drug problem in our country. Presidente Busia, siyang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages reaped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay, alam naman nila yun. Sapagkat ang nagsusulong sa droga yung mga kriminal, lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang husgahan sa bilang o sa dami ng namatay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamag-anak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo, bumalik na naman ang problema ng ating bansa. Kasi po,
wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ng ating bayan. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit konting sandali, kailangan tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po ninyo ako. Kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman, sa simula't-simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Nung naawa sila sa akin, siguro bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22. Yung palang survey na yun, mga ka-reaction, survey ng mga mga nahihilo. Survey ng mga parang, alam nyo na. Hanggang doon ka na lang, sabi nila. Malapit nang matapos ang Abril, 21 na naman ako. Pagkatapos nagmilagro isang araw, nilagay po nila ako number 12, pero isang araw lang yun. Binaba na naman nila ako sa number 18. Tingnan mo ninyo, ikaw walang hiyaan ng mga survey companies na yun. Naniniwala pa ba kayo dyan? Sipi-sipi ninyo. Merong isang media practitioner sa Maynila, babae, hindi ko nababanggitin ang pangalan, baka sumigat pa. Hindi makamove on. Hindi siya makapaniwala bakit daw si Rodante Marcoleta naging number 6. Siya yun, yung sa ABS-CBN, anong pangalan nun? Anong pangalan nun yung babae na nag-i-interview? Sa ABS-CBN yata yun, o Jimmy? ABS-CBN. Karen Davila ba yung Karen Davila? O yun, yung Karen Davila, yung... Basta't yun. Hindi siya makapaniwalang nanalo si Senator Marcoleta. Ang tanong niya, paano nanalo si Marcoleta? Sabi niya kay Bato de la Rosa. Ang sagot ni Bato de la Rosa, maraming iglesia. Mantakin mo yan, si Bato de la Rosa, may utak pala. Oy, Senator Bato de la Rosa, nanalo si Marcoleta dahil binoto siya ng milyong tao sa Pilipinas. Hindi lang mga iglesia, di ba? Pero tama na rin yun. Tama na rin ang sinabi ni Senator Bato na dahil maraming iglesia. O, di ba? Nanalo si Marcoleta. Oy, Karen Davila, makinig ka dito. Huwag kang pa cute-cute yan. O, dito, nanalo si Marcoleta dahil panalo siya. O, di ba? Talo yung mga alyansa dahil talo sila. Period. Hindi niya kasi binabasa yung ating mga kababayan katulad ng inyong mga kamag-anak at kayong lahat. Hindi ba niya alam kung gaano ang kinontribute na boto ng lahat ng OFWs? Bakit hindi niya alam yun? Bakit tinitingnan niya? Ako lang ang tinitingnan niya. Paano nangyari yun, sabi niya? Paano nangyari si Marcoleta ay nanalo? Paano nangyari yun? Nakakaawa yung tao na yun. Nakalimutan niya. Nakalimutan po niya, napakaraming nagmamahal pala kay Rodante Marcoleta. Ngayon po, masasabi ko na sa inyo. Hindi po niya nakalimutan, Senator Marcoleta, hindi niya nakalimutan. Masama pa ang loob ng babaeng yun dahil sa pagkakasara ng ABS-CBN. Hindi sila makapaniwala, sinarado mo na yung ABS-CBN, nanalo ka pa, ano ba yun? Di ba? Talagang asartalo na yung mga ABS-CBN na yan. Lintik lang ang walang ganti. Lintik lang ang walang ganti. Ginawa, ang gusto nila number 36 ako. Sabi ng mga tao, hindi. Kailangan maging number 6. So yun po yung nangyari. Yun po ang nangyari. Umanda sila. Ito pong impeachment na kinakasa nila, bahala sila. Bahala sila. Pero kung ako ang masusunod, sabi ko sa kanila, para mabawasan ang kahihiyan ng ating gobyerno, para hindi na mapahiya ang administrasyon, tigilan nyo na. Tigilan nyo na para hindi na mapahiya. Ngayon, kung gusto nyong mapahiya, o ituloy nyo.
hindi rin naman kayo mananalo. Kahit saan tayo mapunta, hindi mananalo ang kalaban ng ating Vice President. Sinabi ko na noong una, uulitin ko sa inyo, kung ayaw nilang itigil, nasa sa kanila. Pero kung gusto nilang mawala ang kanilang kahihiyan, itigil na lang nila. Ngayon, ayaw niyong tumigil, purbahan natin. Sige, isulong ninyo. Pareho din naman ang mangyayari. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa bato yan. Itaga nyo sa bato yan. Walang mangyayari. The Vice President will stay as Vice President. Naku, naririnig ko lang po si Marcoleta, mga kareaksyon. The Vice President will stay Vice President. Oy, tambalos-los. Yung mga tuwadcom dyan, oy, Ortega, yung balbas mo, tanggalin mo yan. Yung mga balbasarado ka, walang yaka. Umanda kayo dyan kay Marcoleta, mga inayupak kayo. Malungkot lang po ako sapagkat bago ako pumunta rito, gumawa po ako ng request sa ICC. Payagan nyo sana ako kahit ilang minuto lang makausap ko ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Nakikiusap ako sa inyo, sabi ko, sapagkat gusto ko siyang makita ng personal para personal kong sabihin sa kanya ang aking pagpapasalamat. Dahil ako po'y naging senador dahil sa tulong niya. Marami pong tumulong sa akin, ngunit siya ay malaki po ang naitulong niya sa akin. Naghintay po ako ng mga ilang araw. 1 linggo siguro o mahigit pa. Hanggang ako po'y tumulak papunta rito, wala po silang ibinigay na sagot sa akin. Sa aking palagay, hindi rin po ako makakapasok para makausap ko man lang. Kahit na ba 3 minuto ay hindi nila ako bibigyan? Anong klaseng justisya naman yung ICC na yan? Dito pa naman sa Europa, ang akala ko dito mas matatag, dito mas malinaw ang justisya sapagkat magagaling silang mga tao. Pati ba naman yung 3 minuto o 5 minutong ihingin ko lang, makausap ko man lang, makita ko man lang, mahawakan ko lang ang kamay, makita ko lang kung anong kalagayan niya. Sapagkat malaking bagay naman po para sa isang tao na kagaya niya. Hindi po nila ibibigay siguro sa akin. Ala, Tidjo! Mamaya po, magbabakasakali akong pumunta ron, makita ko man lang yung lugar kung saan siya nakapiit. Pero huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sapagkat hindi pa naman po tapos ang laban. Sa ngayon po, maghintay lang po tayo. Maging matiisin lang tayo. Huwag tayong susuko. Huwag nating isusuko ang laban. Nasa panig po tayo ng katuwiran. Nasa panig po tayo ng batas. Alam ko po, si Pangulong Duterte malakas ang kanyang loob. Hindi siya papayag. Hindi siya masisira ng loob. Kilala ko yung tao na yun. Makikipaglaban siya para sa inyo. Kahit kanya ng kalagay niya, nakapiit siya, pero kayo ang inaalala niya. Kaya, huwag po kayong mawawalan ng loob, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Tatapusin po natin ang laban. Maiuwi po natin ang Pangulong Digong. Let's bring him home. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Senator Rodante Marcoleta.
Alright, mga ka-reaction. Marami pong nag-react nung tinawag ko pong aso si Amy. Associate ang ibig sabihin noon. Hindi po ninyo naiintindihan yung aso. Aso siya ni BP Sara Duterte. Ang tawag doon, associate. O, assistant ni BP Sara, hindi nyo naiintindihan eh. Dapat, intindihin nyo muna kung anong ibig sabihin ng aso. Siya yung aso ni BP Sara, associate, o, di ba? O ngayon mga ka-reaction, ito ang usapan ngayon, di ba? Ito po ang pinag-uusapan ngayon. Si Senator Marcoleta ay nasa Senado na. Ngayon, pag ganyan na pong magsalita si Senator Marcoleta, sinabi niya, ituloy nyo ang impeachment. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kung ayaw nyo mapahiya, itigil nyo yan. Kung gusto nyo mapahiya, ituloy nyo ang impeachment. Kaya naman mga ka-reaction, dito sa kalagayan po ni BP Sara, wala na pong makakagalaw sa kanya bilang Vice Presidente. Sa kalagayan naman ng ating Pangulong Duterte, na kapag nakauwi yan ng buhay sa Pilipinas, ay naku, hindi na po natin alam kung anong mangyayari dyan. Kaya mga ka-reaction, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang bawat video natin. Shukran, God bless you all. Umanda kayo dyan, nandiyan na si Marcoleta. Mga walang iya kayo.